lang po ang aking kaalaman mga kapatid. Hindi po katulad talaga sa iba, no? Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili. Patawarin mo po ako, Lord, kung saan po ako nagkakamali sa isip man, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, na hindi ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, linisin mo po ako mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. Gawin mo po kung karapat-dapat, Panginoon, sa oras na ito na magbahagi ng inyong mga salita, O Lord God. Let your will be done, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang maitaas, ako ang inyong ibaba sa kababa nga level, O Lord Jesus. Hallelujah. Maging man ang sasabihin ng inyong speaker sa oras na ito, Lord God, gamitin mo lamang po ang aking bibig, Panginoon, like kay Moises, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo, ikaw ang naggawa ng kanyang bibig at ganoon din po sa akin ngayon, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng meron sa akin ay sa iyo po ito, Lord God. Kaya gamitin mo lamang po ako ayon sa iyong kalooban, Lord God. Anumang gawa ng kaaway, Lord, distraction. Sa oras na ito, ngayon pa lamang, Lord, wala po siyang bisa sa pangalan mo in the name of Jesus. Hallelujah. Walang gana makinig sa iyong salita, Panginoon, in the name of Jesus. Sinasaway po namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po maitaas. Ako po ang inyong ibaba sa pinakamababa nga level, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Lord. Magministry ka sa bawat kaluluwa nakapasok, Lord. At sa hindi pa po nakapasok, Panginoon, magkaroon po sila ng kabigatan sa kanilang puso. Hallelujah. Upang sa ganun, Panginoon, sa oras na ito, sila po ay makasalo namin, Lord, na makinig ng inyong mga salita. Maraming salamat, Lord God. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. Today is, tinawag ko kanina na Friday. Friday po ngayon, mga kapatid, no? Pasintabi po tayo sa mga preacher, sa mga pastor, pastor's wife, kung na meron po dito, mga kapatid. Ako man lang ay isang mahinang nilalang. Hallelujah. Hindi po ako tinatawag pastora. Pasintabi lang po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kumusta po kayo, mga kapatid? Tayo po ba ay masaya na nakapunta tayo sa God is our strength? Hallelujah. Sa oras na ito, puso-puso kayo dyan. Ayan, si brother mo lang yung nakapagpuso-puso, siya lang yung excited, mga kapatid. Sister Jean, thank you. Hallelujah, salamat po sa ating Panginoon. Siguro yung iba ay busy lang talaga, mga kapatid. Salamat, Sister Cruz, Sister Bibi Love. Hallelujah, salamat sa inyong mga buhay. Ako man ay nandito pa ako sa kapitbahay namin, mga kapatid, no? At nagtago lang ko ba? Dito ako sa lugar niya, mga kapatid. Sabi ko sa kasama ko na bigyan mo muna ako ng pagkakataon kasi parang araw ko ngayon ba, praise God, na ano tayo, no? Sabi ko, sana hindi ako nakadistract sa inyo, na humingi na din ako ng tawad dito, mga kapatid. Praise God, dahil ito po ay kalooban ng Panginoon. Hallelujah, pagbulay-bulayin po natin gaano ba kaimportante ang pagsasama o fellowship, mga kapatid. Praise God, alam po natin na ito po ay nagdudulot ng kalakasan spiritually. Amen? Ito po ay ating sinusunod, mga kapatid. Praise God. Sabi sa ating topic, mga kapatid, without further delay, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Amen? Na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Praise God. Anong sabi dito? Malapit na ang araw. Marami na pong nanlalamig, marami na pong huminto, mga kapatid. Praise God. Pero ang BR ng God is our strength nagpatuloy dahil isa po itong mahalaga. Amen? Mahalaga bilang mananampalataya. Mahalaga po ito, mga kapatid, na nandito po tayo. Number one, ano ang pagsasama o fellowship, mga kapatid? Ang sagot doon, mga kapatid, ay ito po ay karaniwang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. Lahat po tayo dito ay nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya nagtipon-tipon tayo, mga kapatid, no? Ito din ay nakikipagrelasyon sa kapwa. Hindi po nakipagrelasyon na relasyon na iba yung inyong iniisip diyan, mga kapatid, kundi ito ay pakikipagrelasyon sa kapwa na may pagbabahagi ng damdamin. Praise God, hallelujah. 'Di ba pag meron tayong mga kabigatan, hallelujah, dito natin nasabi, meron ding mga advices na ating naririnig, mga kapatid. Kaya thank you, Lord, sa mga advices. Amen. Sabi pa doon, mga kapatid, ito ay pakikipag-ugnayan. Praise God. Ang fellowship, ano po daw? Pakikipag-ugnayan. Ito ay pagbabahagi sa isa't isa or sharing one another. And then, ito ay abilidad ng pakikisama, ability to associate.
Praise God. Ano nga daw ang, fellowship mga kapatid? Karaniwang pagtitipon-tipon sa mga katulad nating mananampalataya. At ito rin po ay pakikipagrelasyon sa kapwa natin, praise God. Sa may at magbahagi tayo sa ating mga, yung naramdaman natin, praise the Lord, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, ang salitang fellowship ay pinagsamang salita mula sa wikang English. Ito ay pillow at ship, mga kapatid. Ang kahulugan ng salitang pillow ay kasama at ang kahulugan ng salitang ship ay orihinal mula sa wikang Ilamanyo or Germanic or Anglo-Saxon ay sabi dito kapatid ay skip na ang kahulugan ay abilidad o kakayahan at kapag pinagsama ang pilo at ship ay naging fellowship mga kapatid na ang kahulugan ay abilidad ng pakikipagsama o pakikisama mga kapatid. Like sa ating ginagawa ngayon, ito po'y tinatawag na fellowship o pakikipagsama sa bawat isa mga kapatid. Hallelujah. And then mga kapatid, sa wikang Grigo, konyo o kainonia, praise God. Ang kahulugan ay pagpipisan o pakikilahok. Ito pong ating ginagawa, pakikilahok. Ang kahulugan na ito ay mula sa wikang Ingles at Grigo at tumutukoy na bilang isang tungkulin sa isang tungkulin bilang sumasampalataya sa Diyos. Ibig pala sabihin mga kapatid, ang fellowship ay tungkulin nito sa atin na nanampalataya sa ating Panginoon. Hindi po ito na tinatawag mga kapatid mabigat sa atin, kundi tungkulin talaga natin mga kapatid na magkaisa tayo. Hallelujah, dumalo tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Ang pagsasama o fellowship ay kaugnayan ng mga apostol. 'Di ba sa doon mga kapatid sa Acts chapter 4. Hallelujah. Acts chapter 2 verse 42 mga kapatid. Basahin po natin. Hallelujah. Sabi doon mga kapatid, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa nagsama-sama sa pagkaputol-putol ng tinapay at sa panalangin. Ito pong ating ginagawa ngayon. Nagsama-sama po tayo. Amen? Hallelujah. Unang-una doon, nagsipanatiling matibay. Amen. Nagbibigay po ng katibayan, no? Naging matibay tayo. Sa ating spiritual, mga kapatid, no, na pananampalataya. Nakakatulong po din pala ang pagkipag-isa sa mga kapwa mananampalataya na maging strong tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi doon, sila ay nanatiling matibay sa turo ng mga apostol at nagsama-sama sa pagputol-putol ng mga tinapay or ng tinapay at pananalangin. Praise God, 'di ba? Tayo'y nanalangin mga kapatid, nandito po nagkakaisa po tayo. Kaya pala mga kapatid, nagkaroon po tayo ng fellowshipping. Hallelujah. And then, ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Kumusta po dyan? Nagmamahalan ba tayo? Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Kaya nagmamahalan po tayo upang malaman ng mga tao na tayo ay mga alagad ng Panginoon. Kung hindi tayo nagmamahalan mga kapatid, anong tawag doon? Hindi tayo alagad ng Panginoon. Kaya pala, tayo po ay magmamahalan, praise God, hallelujah, magpapatawaran kung mayroon mang mga samaan ng loob, hallelujah, nandoon yung mga pagpatawad natin. Sabi doon sa John chapter 13 mga kapatid, verse 34 mga kapatid to 35. Sabi doon mga kapatid, basahin ko lang po, hallelujah. Sabi doon mga kapatid, isang bagong utos na sa inyo, ibigin ninyo. Ibinibigay ko sa inyo na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. At 35, sa ganitong mga kikilala ang lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Praise God. Hallelujah. Ano daw mga kapatid? Kung tayo'y nag-ibigan sa bawat isa mga kapatid, ito po'y tinatawag na makilala tayo na tayo'y mga lingkod ng ating Diyos. Hallelujah. Hindi tayo kung may sama naman kayo ng loob, sabihin ba, no? Sabihin natin na,
"Sister, may sama ako ng loob, patawarin mo ako kasi mahirap ang isang, pundok or itong ganito ba na grupo na hindi nagkakaunawaan mga kapatid." Amen? Paano mo masasabi na mahal mo ang Panginoon na ang utos ng Panginoon mga kapatid na mag-ibigan kayo sa isa't isa? Kung paano inibig ko kayo. Praise God. Sabihin mo, "I love you, Lord." Pero yung puso natin mga kapatid, magalit tayo. Amen? Hallelujah. Hindi po ganun ha. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa upang malalaman na ang tao na tayo ay mga alagad ng Panginoong Hesus Kristo. Aklat ni John chapter 13 verse 34. Ito po ang tinatawag na ano ang pagsasama o fellowship. Hallelujah, nagpapakita po ito na tayo po'y mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Number 2, ano ang kahalagahan ng pagsasama o fellowship? Ito na naman mga kapatid. Ano nga ba ang kahalagahan? Bakit nga pinapahalagahan natin ang ating fellowship? Na katulad nito mga kapatid, unang-una, ito ay naglikha ng maayos na kaugnayan sa Diyos. Inaayos natin or inaayos natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Bilang mananampalataya, inaayos natin habang tayo'y dumalo dito, meron tayong mga mali na mga nagawa, kinukurik tayo, mga tinatama tayo sa ating Panginoon. Hindi directly ang Panginoon na nagsabi sa atin, kundi gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento upang tayo'y pagsabihan. Amen po ba? Hallelujah! Ganun po ang ating Panginoon. Tinatawag dito, ito ay naglilikha ng maayos na kaugnayan sa Diyos at ito ay nagbibigay ng pangdama sa pagiging pag-aari ng Diyos or sense of belonging to God. Isa po itong tawag doon mga kapatid sa isang sumasampalataya sa buong kapisanan. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, 'di ba? Dito tayo na may raming mga pagtuturo dito na hindi natin naririnig sa iba. Hallelujah. Doon sa sanlibutan, yung mga turo doon mga kapatid, puro hindi maganda mga kapatid. Pero dito sa atin, no, pakipag-isa natin dito ay tinuturuan tayo paano mamuhay ng maayos na may Panginoon. Hallelujah. Paano tayo magpapakumbaba. Kaya sabi mga kapatid sa Acts chapter, okay, Hebreo pala, Hebreo chapter 8, Hebreo chapter 8 verse 10, sabi doon, na siyang pinakinggan nilang lahat, buhat ng kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan, na sinasabi ang taong ito ay siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag ng dakila. Praise God. Hallelujah. Ano po daw mga kapatid, kung ikaw nakita talaga na ikaw ay anak ng Diyos, may takot ka sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ang nangyayari, ang sabi ng mga tao, "Uy, ito, ginagamit ito ng Panginoon. Ay, ito, hallelujah, tinutuwid ako ni pastor kasi si pastor yung ginagamit ng Panginoon." Hindi tayo magtanim ng galit, sama ng loob, mga kapatid. Kung tayo man ay tinuturuan ng ating mga pastor, preacher, mga kapatid, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya makilala tayo mga kapatid na ay tunay ito na anak ng ating Panginoon. Kaya next mga kapatid, ito po ano ang kahalagahan ng pagsasama o fellowship. Number 2, ito din ay humihikayat sa isang bago at dati ng sumasampalataya sa Diyos. Ano po daw? Ito po'y humihikayat sa isang bago at dati nang sumasampalataya sa Diyos upang siya ay manatili sa pagsampalataya at pag-ibig at pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Kaya, ang sabi sa ating key verse, mga kapatid, na huwag nating pabayaan ang ating pagkatipon na gaya ng ugali ng iba. Bakit? Meron ngang mga iba na humihiwalay na doon sa katulad nito na fellowshipping, mga kapatid. Kaya sinabi ni Apostol Paul, mga kapatid, na huwag natin, no, pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi ano po daw? Mga aralan sa isa't isa na lalo lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang
ng araw, no? Hallelujah. Isang paalala sa atin, mga kapatid. Kaya ito po'y humihikayat sa isang bago na dati ng or tinatawag na luma ka ng nananampalataya or bago kang nanampalataya. Tayong lahat. Hallelujah. Tinatawag dito na humihikayat sa isang bago at dati ng sumasampalataya sa Diyos upang siya'y manatili sa pananampalataya, pag-ibig at pagsamba sa Diyos. Praise God. Number 3, mga kapatid, sa number 2, numeration ABCD po tayo, no? Dito po tayo sa number 3. Ito ay tumutulong sa kapatiran upang sila ay lumakas sa kanilang espiritual na buhay at sa gayon ng iglesia ng Diyos at tumitibay. Praise God. Hallelujah. Napakaganda pala, mga kapatid, ang fellowship na tinatawag dito. Hallelujah. Para maging matibay tayo spiritually. Hallelujah. Kaya lagi po tayong dumalo sa gawain ng Panginoon dahil every time na nakadalo tayo, mayroon tayong kahit isang message lang nakuha natin, ay magpakatatag pala ako dahil ang Diyos, hallelujah, hindi ako pinabayaan, di ba? Pag makarinig tayo, hopeless tayo, pero nung nakapasok tayo sa isang grupo katulad nito, mga kapatid, hallelujah, ay napalakas tayo dahil nga sabi dito, mga kapatid, ito ay tumutulong na sa kapatiran upang sila ay lumakas sa kanilang espiritual na buhay. Amen? At gayon ang iglesia na Diyos ay tumibay. Tayo, mga iglesia ng Panginoon, no? Siguro na rinig natin yan, tayo ay iglesia ng ating Panginoon or tayo ay church, mga kapatid, upang tayo ay, hallelujah, tinatawag doon, mga kapatid, lumakas. Hallelujah. Maging matibay tayo. Praise God. Hallelujah. Sabi dito sa sige, basahin po natin, mga kapatid. 1 Thessalonica. Hallelujah. Basahin ko po, mga kapatid, ha. Hallelujah. 1 Thessalonica, mga kapatid. Basahin po natin. Praise God. Sabi dito, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, para saan daw po, mga kapatid? Para lumakas po ang ating spiritual. Anong spiritual natin? Yung ating pananampalataya, no? Spiritual natin na relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, 1 Thessalonica chapter 5 verse 11, ating basahin. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, dahil dito, kayo'y aralan at magpatibayan sa isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Praise God. Ano daw, mga kapatid? Dahil dito, mag-aralan tayo. Praise God. Kaya kung mayroon kayong hindi ninyo naintindihan, magtanong kayo kay brother mo. Si brother mo naman, pag hindi niya maintindihan, magtanong kayo kahit sino dito, kay Sister Ina, kay Sister Bibilab, kay Sister Bunsay, no? Hallelujah. Mag-aralan tayo. Hallelujah. Sabi ni Brother Riri, kung nandito si Brother Riri, di ba, tinitingnan natin ba kung ano ba talaga ganito, tawag ba, nagtatanong tayo kung mayroon man tayong hindi naintindihan para mas lalo tayong mag-grow, mga kapatid. Kaya sabi dito, tumutulong sa kapatiran upang sila ay lumakas sa kanilang spiritual na buhay at gayon ang iglesia ng Diyos ay tumibay. Amen? Hallelujah. Kaya tayo po, maging matibay tayo kung tayo po ay matutong magtanong. Hallelujah. Huwag tayong, sabi na doon, grabe naman yun. Parang ang sakit naman to na maghayo yung pastor na yun. Hindi na ako papasok dyan. Hallelujah. Lugi ka, kapatid, kung yan po ang inyong mindset. Hallelujah. Sabi pa nga sa 1 Corinthians chapter, 1 Corinthians, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 14 verse 26, ano nga ito? Mga kapatid, kayo'y nangagkatipon, ang bawat isa sa inyo ay may awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikakatibay. Take note. Ano nga daw, mga kapatid? Hallelujah! Kung nagkakatipon-tipon tayo, wala tayong ibang sinasabi, wala tayong ibang tinatawag, mga kapatid, na pinag-usapan, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Para sa ikakatibay sa ating pananampalataya. Hallelujah! Para tayo, mga kapatid, maging matibay. Ano nga daw, mga kapatid? Magkaroon tayo ng, hallelujah, tinatawag dito na isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang paliwanag. Gawin ninyo ang lahat
ng mga bagay na ikakatibay natin. Praise God. Hallelujah. Kaya ang isang grupo, kung tayo'y nagkakaisa, hallelujah, magkaroon tayo ng isang awit, hallelujah, isang pahayag, isang wika, hallelujah, isang paliwanag. Ito po ang ating mga ginagawa. Number 4, ito rin ay nakatulong upang lumago ang espiritual ng devotion at espiritual na buhay ng isang sumasampalataya sa Diyos. Ano daw mga kapatid, ito po pala ang ating ginagawa ay tumutulong po ito mga kapatid sa ating espiritual para lumago tayo. Hallelujah. Hindi lang tayo makinig, kundi mga kapatid, nagkaroon tayo ng devotion sa ating sarili, sa ating Panginoon. Sabi dito sa Colossus chapter, praise God, Colossus chapter 1 verse 10 mga kapatid, basahin po natin. Sabi dito mga kapatid, upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikakalugod niya. Amen. At sabi dito, magsipag kaalaman ng o magsipag ah, mag magsipag mong sa bawat o magsipag mong magsita mong sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ano ba 'to mga kapatid? Praise the Lord. Tika muna. Number 10, Colossus chapter 1 verse 10 mga kapatid, upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Upang daw tayo'y magsilakad mga kapatid sa nararapat para sa Panginoon. Importante pala, no, ang isang tinatawag na fellowship mga kapatid, upang tayo'y magsilakad, hallelujah, na nararapat, praise God, sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, basahin ko nga sa Bible mga kapatid, parang kulang yung nasulat ko. Colossus chapter 1 verse 10. Hallelujah. Basahin natin dito sa Bible, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipa bunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Praise God, hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, kulang lang pala yung nasulat natin. Kaya pala mga kapatid, buong ikakalugod niya at magsipagbunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Hallelujah. Kaya importante itong ating mga ginagawa mga kapatid, no? Hallelujah. Minsan parang binaliwala natin pero dito pala tayo mga kapatid. Hallelujah. Tinuturuan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ito po ay nakakatulong upang lumago spiritually na devotion at spiritual na buhay sa isang sumasampalataya sa ating Panginoon. Next mga kapatid, yun po ang number 2. Ano ang kahalagahan ng pagsasama o fellowship? Number 1, ito na pong sinasabi ko doon mga kapatid, ito ay naglikha ng maayos na kaugnayan sa Diyos. At number 2, ito din ay humihikayat sa isang bago at dating sumasampalataya sa Diyos. Number 3, ito din ay tumutulong sa kapatiran upang sila ay lumalakas sa kanilang espiritual na buhay. And number 4, ito rin ay nakatulong upang lumago sa espiritual na devotion at espiritual na buhay sa isang sumasampalataya sa Diyos. Praise God, hallelujah, yun po ang ating tinatawag number 2. Number 3 po tayo mga kapatid, ang pagsasama o fellowship ng mga mananampalataya ay nagpapatibay sa iglesia. Praise God, hallelujah. Kaya piliin ninyo yung kasama ninyo na talagang Kristiyano, mga Christian mga kapatid, dahil kung tayo po nakikiuyon lang mga kapatid, kung Kristiyano, marami din ngayon nga Christian. Akala mo Christian, dalhin ka doon sa awitan, pero dinala ka pala mga kapatid sa awitan pansanlibutan. Kaya kayo, beware, no, mga kapatid, hallelujah, kasi marami pong ganun, mga kapatid, na Kristiyano siya dito sa BR, sabi na sundan mo ako kapatid, pero dinala ka pala doon sa sanlibutan na awitan, mga kapatid. Hindi po nakakatulong sa ating lahat kung tayo po'y dumalo doon. Amen? Hallelujah. Sa pamagitan ng pagtitipon-tipon, mga kapatid, ng mga mananampalataya ay gumagawa sa ikakatibay ng iglesia ng Diyos. Tayo po ito. Ito ay sa pamagitan ng pagpalakasan sa bawat isa sa pamagitan ng pag-aaral sa salita ng Diyos, mga kapatid, at mga patutuo, paghimok o pag-encouragement, sabi doon mga kapatid,
sama-samang nagpupuri sa Diyos at sama-samang nanalangin sa Diyos sa iba't ibang kaugnayan dito. Yan po ang mababasa natin sa 2 Corinthians, mga kapatid, or unang Korinto pala, mga kapatid. Basahin ko po. Hallelujah. Unang Korinto chapter, praise God, Unang Korinto chapter 14 verse 26, mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, yun po ang ating nabasa kanina. Sabi doon mga kapatid, ano ang ito? Mga kapatid, pag kayo'y nangagkatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit. Sabi doon mga kapatid, may isang awit, tawag doon may isang aral, may isang pahayag, may isang wika, may isang pagpaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga ito ng mga bagay na ikakatibay. Praise God. Hallelujah. Kaya halimbawa lamang sa isang walis, mga kapatid, no? At walis tingting, praise God. Ito po yung halimbawa ko lang sa atin ngayon. Hallelujah. Isang walis na tingting, mga kapatid, ang isang pirasong stick na yan, mga kapatid, na tingting ay madaling mabali, di ba? Ngunit, ang isa naman ay ibugkos mo yan, mga kapatid, ipagsama-sama mo yan. Yung tingting, mga kapatid, mahirap na yan mabali. Praise God. Hallelujah. Ibig sabihin, kung isa lang yan, madali lang yan mawala, mga kapatid, mabali. Praise God. Hallelujah. Pero pag isama mo yan, mga kapatid, mahirap na yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Mahirap na yang baliin. Gayon din ang ating pananampalataya, mga kapatid, kapag meron tayong pagsama-sama or fellowship, mga kapatid. Katulad ng ating ginagawa ngayon. Hallelujah. Nagpapalakasan tayo, spiritual, mga kapatid. Dahil sa testimony sa isa, na-bless ka sa kanyang buhay at masasabi mo, mayroon pa palang worse nga naranasan niya kaysa akin. Akala ko ba, ako lang bang nakaranas ng mga mahirap? Pero mga kapatid, dito po sa atin, hallelujah, yun po ang nagpapalakas. For example, magsabi na ang ating, mag-insight kayo, anong nalalaman ninyo, natutunan ninyo, di ba? Kami din na nagsishare, mga kapatid, excited din kami. Nagkaroon din po kami ng tinatawag na, naging matatag din kami. Dahil kayo, mayroon kayong nakukuha, natutunan, mga kapatid, di ba? Praise God. Yun po, mga kapatid, tayong lahat ay mag-participate dito. Fellowshipping kaya nga, tinatawag na fellowshipping kasi mag-share tayo sa ating nalalaman. Hallelujah. Yun po, mga kapatid, huwag kang matakot. Baka isabihin nila na ganito, ganyan yung mga ano ko. No, ihayag mo rin yung natutunan mo para handa din kaming makikinig dahil kayo din, handa din kayong makinig sa aming mga testimony, di ba? Ganun po, mga kapatid. Next, hallelujah. Sabi dito number 4, paano magkaroon ng fellowship? Ito po, mga kapatid, sundin natin ang ginagawa ng Apostol Paul o mga apostol sa Gawa chapter 2. Nabasa ko po kanina, mga kapatid, sa Acts chapter 2, mga kapatid, verse 42, mga kapatid. Anong ginagawa doon sa Acts, mga kapatid? Hallelujah. Acts chapter 2, mga kapatid, verse 42. Ang sabi doon, mga kapatid, magpatuloy sa aral ng mga apostol, magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kapatiran, dumalo sa mga gawain sa mananampalataya, makikiisa sa mga tungkulin. Ibig sabihin, yung mga kanya-kanya, may tungkulin tayo dito, mga kapatid. At katulad ng panalangin, pag-aralan ng salita ng Diyos, pagbahagi sa salita ng Diyos, at maging aktibo sa pagdalo ng bawat gawain. Ito po pala, mga kapatid, ay nakakatulong bilang mananampalataya. Amen? Nakakatulong sa ating lahat na nandito. Nakakatulong po ito, mga kapatid. Praise God. Kaya hindi pala biro ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, dahil hindi lang tayo maliligtas, kundi makapagpaligtas din tayo sa mga kapatiran na hopeless. Dahil nakarinig sila sa salita ng Panginoon eh. Hallelujah. Kaya sabi dito, magpatuloy sa aral ng mga apostol. Magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran at dumalo sa mga gawain ng pananambahan at makiisa sa tungkulin katulad ng panalangin, pag-aaral sa salita ng Diyos, itong ginagawa natin, pagbahagi sa salita ng Diyos, at maging aktibo sa pagdalo. Yun po ang number 4, mga kapatid kong mahal. Amen? Paano magkaroon ng fellowship? Yun po, sa Acts chapter 2, verse 42, mga kapatid, ang sabi doon, hallelujah, basahin ko nga kasi sabi doon, mga kapatid, hallelujah, na at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng apostol at sa pagsama-sama, sa pagputol-putol sa tinapay at
sa mga panalangin. Kaya ganun ang ating gawin mga kapatid. Kaya wag nating i-miss ang ating gawain araw-araw, no? Number 5, ano ang kaugnayan nito sa Diyos? Ano nga ba ang kaugnayan sa Diyos pagdating sa fellowship? Una, letter A, ang Panginoong Hesus ang tampulan nito. Pag tayo'y nagkakaisa mga kapatid, ang Diyos ang naitaas. Hindi po si brother, hindi po si pastor mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Ano ang kaugnayan nito sa Diyos? Ang Diyos na exalt ba? Ang Diyos na itaas natin sa ating pagsama-sama mga kapatid. Kaya sabi nga niya mga kapatid sa Matthew chapter 18 verse 20, na 2 o 3 na nagkatipon-tipon sa aking pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan mga kapatid. Memorize natin yan. Hallelujah. Kaya hindi pala natin kailangan hindi pa tayo magsimula kasi parang kunti lang tayo, no? 2, 3 lang ang sabi ng Panginoon. Siya po ay nasa ating kalagitnaan mga kapatid. Sabi pa niya, another verse mga kapatid, 1 Corinthians chapter 4 or chapter 5 pala, chapter 5 verse 4 mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nang nagkakatipon-tipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang banal na espiritu ay sumasa atin. Kaya gawin nating banal yung ating pagtipon-tipon. Huwag po tayong magjujuk dito kasi kung magjujuk tayo dito, lagot kayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ang ating pagkatipon ngayon, may Diyos na nakikinig sa atin. Hallelujah! Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Ito pong kaugnayan nito sa Diyos. Hallelujah! Ang Panginoon Isus ay tampulan nito. Siya po ang ating maitaas dito. Hallelujah! Letter B, ang Panginoong Hesus ay nasa gitna nito. Yung pong binasa ko mga kapatid, Matthew 18:20. Hallelujah. Kaya sabi doon, hindi po naglagay ang Diyos nga 10 nga tao ako nasa kalagitnaan. Ang sabi doon mga kapatid, lawyer, tinatawag na ba, pinaka kunti lang. Talagang sabihin mo, 2 lang o 3 mga kapatid. Amen? Na magkatipon-tipon sa pangalan ng ating Panginoon, ang Diyos ay nasa gitna na. Praise God. Kayo, mag-asawa kayo, kung mayroong pamilya mga kapatid, no? Hallelujah. Sa pagsasama ninyo, ang Diyos ay kasama na ninyo, mga kapatid. Kaya, every time na mag-pray kayo, kailangan focus kayo. Hallelujah. Sentro natin si Lord. Praise God sa gawain. Letter C, ang Diyos ay naitaas dito. Hallelujah. Letter C, letter C po pang mga kapatid, ano ang kaugnayan nito sa Diyos? Letter A, ang Panginoong Hesus ay tampulan nito. Letter B, ang Panginoong Hesus ay nasa gitna nito. At letter C, ang Diyos ay naitaas dito. Sa pamagitan ng pagpupuri natin sa ating Panginoon, mga kapatid, mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 14, verse 26. Nabasa po natin yan kanina, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, sabi sa Salmo 150 mga kapatid, let every has breath or lahat ng merong mga hininga ay pumupuri sa ating Panginoon. Basahin po natin mga kapatid ang Salmo 150. Okay. Salmo 150 mga kapatid, verse 1 to 6. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ninyo ang tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya ng seltrio at alpa. Purihin ninyo siya ang panderita at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng plauta. Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Last, purihin ang bawat bagay na hinihinga o na may hininga ang Panginoon. Ay purihin ninyo ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, ang ating Panginoon, hallelujah, pag tayo nagpupuri, kung pwede natin ibigay natin lahat sa ating Panginoon dahil hindi tayo nagpupuri sa tao, kundi sa ating Panginoon.
Kahit pa hindi tayo magaling umawit mga kapatid, basta yung awit mo ay para sa ating Panginoon, pasok tayo, hallelujah, praise God. Ang Diyos maitaas palagi, huwag mong sabihin ay hindi man ako singer sister, hallelujah, no? Ipawit natin, ipagamit natin sa ating Panginoon. Yan po ang kahalagahan sa isang fellowship mga kapatid. Number 6, ano ang dapat gawin hinggil sa pagtitipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Mayroon po tayong dapat gawin. Amen. Hallelujah. Unang-una, ang gawin natin, magsiawit tayo na may pasalamat sa ating Panginoon. Amen? May isang awit, may isang aral, may isang pahayag. Praise God. Nabasa po natin yan kanina. May isang wika, may isang pagpapaliwanag, gumagawa ng ikakatibay, at may pagmamahal sa bawat isa. Lagi nating tandaan mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, kung wala tayong pagmamahal sa isa't isa, meron kayong mga sama ng loob, galit, hindi pagpatawad, hindi po maganda ang daloy ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Mayroon pong mga hindrances na pwede po natin na, hallelujah, naging ano na lang tayo, selfish na lang tayo at naging ano na lang tayo, attendance na lang tayo mga kapatid. Lagi nating tandaan ang pag-fellowship, hallelujah, dapat, hallelujah, Lord, linisin mo ang aking puso na kahit hindi man kamahal-mahal, pero kailangan nating mahalin. Hallelujah, praise God. Isa din po ito sa aking buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dito, isang awit. Hallelujah. Mahirap po ito mga kapatid kung tayo po ay ayaw nating sumunod. Nandoon yung ating galit mga kapatid. Mahirap po sumunod, pero kung tayo po sabihin natin, Lord, ayoko na pag bumalik ka ay maiwan ako. Kaya kailangan nating, Lord, linisin mo ako. Praise God. Hallelujah. Linisin tayo ng ating Panginoon. Pag tayo po ay sumunod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Bilang mananampalataya, hallelujah, lagi natin mga kapatid na, hallelujah, ipalinis natin sa ating Panginoon para yung ating pagpupuri, hallelujah, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Kasi kung marumi po ang ating puso, ating kaluluwa mga kapatid, may tendency na yung ating pagpupuri parang nasa hangin lang, hindi natin feel ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sabi nga doon mga kapatid, hallelujah, John chapter 13 mga kapatid, verse 34 to 35, ang sabi nga doon mga kapatid, isang bagong utos na sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo ay mga-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganitong paraan, makilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo man ay may pag-ibig sa isa't isa. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Kaya pala mga kapatid na tayo tinuturuan. Amen? Dahil ang pag-ibig, nagpamatuod ba? Hallelujah! Hallelujah! Ibig sabihin na kilala natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya praise God! Sabi dito last mga kapatid, number 7, or mayroon pa palang number 8. Number 7 na po tayo, mga modernong digital, pagtitipon, or digital fellowship, at ang aktual na pagtitipon. Ano po daw ang pinakamahalaga mga kapatid? Tayo po na ngayon ay nasa modernong. Digital po tayo, nagtipon-tipon. Dalawa po ito ang ating pag-aralan. Saglit mga kapatid, digital fellowship and cultural actual fellowship. Pero tayo ngayon ay digital fellowship mga kapatid. Amen? Ito ay isang uri ng pagtitipon sa pamagitan ng digital gadget or digital gadget tulad ng cellphone, tablet, laptop, computer, at iba pang mga gadget na maaring gamitin ng ganitong uri, ang pagtipon-tipon. Pwede nating gamitin, di ba? Ginagamit na nga, marami ng time na ginagamit natin ang mga social media, mga kapatid. At marami ding binago ng Panginoon sa pamagitan ng social media, mga kapatid. Isa po ako dito. Hallelujah. At siguro tayong lahat dito, mga kapatid, tayong lahat ngayon ay nabago sa tinatawag na digital fellowship. Hallelujah. Sabi nila, digital lang man yan. Kaya gawin din nating banal mga kapatid. Dahil dito, kahit sabihin mo, digital lang yan, pero ang Diyos kasama natin. Dahil ang Diyos ay Espiritu mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng sumasamba sa Kanya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po sabi, hindi man natin nakikita si pastor, hindi man natin nakikita yung nangaral. Pero, hallelujah, naririnig natin. Amen? Naririnig natin mga kapatid. Praise God.
Hallelujah. Kaya sabi nga doon sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya ay nagsisamba ay sa kinakailangan na magsisamba sa espiritu at katotohanan. Hallelujah. Tayo po, ang tawag po natin ngayon dito sa fellowshipping sa God is our strength ay digital fellowship, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ano nga daw, mga kapatid? Pagtipon-tipon na walang anuman sa pamagitan din nito ay nagkaroon tayo ng ugnayan sa relasyon ng bawat isa. At ang Diyos ay patuloy din nangungusap sa pamagitan nito. Sapagkat ang Diyos ay nangungusap ayon sa iba't ibang kapatiran o kaparaanan at panahon na meron ang sangkatauhan. Hallelujah! Praise God, mga kapatid. Diba, dito tayo, katulad kanina, nag-pray si Sister Bibi Love, no? Naramdaman niya yung Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, kahit kayong nakarinig, maramdaman ninyo na kahit pala online, kailangan gawin nating formal ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Dahil formal, ng Diyos nasa kalagitnaan natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na kahit ang digital fellowship lang ang tawag sa atin ngayon, pero naramdaman natin ang kabutihan ng Diyos. Letter B, cultural actual fellowship. Ito naman sa Pilipinas, yung nandoon tayo sa church, mga kapatid. Hallelujah. Ito ay original na pagsama-sama sa pagtitipon-tipon. Ito ay mas mainam kaysa tinatawag na digital mula sa gadget. Ano daw? Mas mainam pa yung talagang aktual, mga kapatid, magsama-sama. Mas maganda pa talaga yung tinatawag na magsama-sama ba sa church kayo, mga kapatid, kasi makamayan mo yung katabi mo, makikita mo yung mga gwapo, mga ganda, habang nagsalita tayo, may tumatawa. Iwan ko kung tumatawa ba pag naigo, mga kapatid, no? Hallelujah, maganda pala yun, tinatawag na, hallelujah, sa fellowship, mga kapatid, sa tinatawag na aktual, cultural. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, tulad ng sa cellphone at sa iba pa, mga kapatid, sapagkat ang sa pamagitan ng magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon, hallelujah, ang bawat kapisanan at sa nakikilala sa bawat isa. Hallelujah. Maganda yung pagsama-sama talaga kasi makilala natin ang bawat isa, mga kapatid. Maganda yung hallelujah, narinig pa ninyo ako, mga kapatid? Parang mahina yung signal ko. Hello? Parang hello? Ayan. Continue tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa naka-tune in pa diyan. Kaway-kaway kayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Okay, thank you. Praise the Lord. Akala ko ako na lang yung nagsalita dito. Kumusta na kayo diyan? Okay lang ba? Sige, diretso ta. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, cultural actual fellowship, ito pong ginagawa sa church, mga kapatid, pagsama-sama. Pero kung kayo man ay pwedeng makapag-church, mas mainam na tayo po makapag-church sa physical, mga kapatid. Kasi iba yung hug mo sa kapatiran mo, babae to babae na mag-hug kayo, yung talagang maramdaman mo yung pagmamahal physical, mga kapatid. Iba naman din ang kung wala talaga tayong mga tinatawag, mga kapatid, na rest day, katulad sa amin, okay na lang din po sa akin ito kasi, hallelujah, napakaganda rin naman, hallelujah. Kaya maganda rin po talaga kung kayo po ay pwedeng makapunta ng church. Amen? Hallelujah, mas mainam po ang church talaga kasi marami kang makilala doon. Okay, siguro tapos na tayo sa number 7, mga kapatid. Ang modernong digital na pagtipon-tipon, iyon po, mga kapatid, digital fellowship and cultural fellowship o actual fellowship, mga kapatid. Last but not the least, ano ang madudulot sa pagsasama o fellowship sa buhay ng tao? Isa po itong tanong, mga kapatid. Amen? Ano nga daw? Hallelujah. Sa isip natin, mga kapatid, ano ba ang madudulot sa pagsasama o fellowship sa buhay ng tao? Sa ating ngayon, mga kapatid, anong aral natin na nakukuha nung tayo po'y nagsama-sama? No? Simula nung first time mong nakapasok ng gawain, mga kapatid, may anong masasabi mo ngayon? Siguro marami tayong ma-insight talaga. Kasi alam ko po na nung una, nagtaka ka lang, mga kapatid. Hallelujah, marami tayong mga tanong. Ano ba yan? Ano ba yan sila? Parang, bakit yan sila? Pero, hallelujah, habang nagdalo ka ng dalo, mga kapatid, marami kang nakukuha. Marami kang, sabi ko, parang iba yun ah. Parang nandoon yung, nagkaroon ka ng interest, na dumalo, mga kapatid, dahil nga nandoon ang Panginoon eh. Praise God. Katulad sa atin, kung may bisita tayo, bigla silang, babalik ako diyan kasi parang iba yung parang ang sarap pakinggan, di ba? Hallelujah, na encourage tayo, mga kapatid.
Yan po ang bunga ng fellowship, hallelujah, sa buhay ng tao. Number one, magandang ugnayan, relasyon o sa Diyos, mga kapatid. Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, Hebreo chapter 8 verse 10, mga kapatid. Hallelujah. Hebreo chapter 8 verse 10, sabi doon, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat ito ay pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso aking isusulat ang aking at ako'y maging Diyos nila at sila'y maging bayan ko. Hallelujah, napakaganda, mga kapatid. Kung tayo po ay nakipag-fellowship sa ating kapatiran. Lalo na ngayon, nandito, mga kapatid, at letter B, magandang ugnayan sa relasyon ng kapatiran. Hallelujah. Hallelujah. Panatilihin natin, mga kapatid, na maganda ang relasyon natin sa magkapatiran. Amen? Hallelujah. Walang siraan. Iwasan, mga kapatid, ang siraan. Iwasan yung samaan ng loob. Hindi man natin yan maiwasan minsan, pero ipag-pray natin palagi. Dahil ako din man minsan, ganun talaga ang mangyari, mga kapatid, kung walang magpapakumbaba. Kaya sabi doon, First John chapter 1, verse 3, mga kapatid, hallelujah, yaong aming nakita, narinig, ay siya rin namang ibinabalita na inyong upang kayo'y naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay makipagsama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, nakipagsama tayo sa ating tayo tinawag ng anak. Ang ating Ama ay si Hesus Kristo, mga kapatid. Tinatawag tayo o magkaisa tayo dito. Ayan. At letter C, mga kapatid, nagdudulot ng pagtutulungan sa bawat isa. Hallelujah. Ano po daw ang madudulot sa pagsasama? 'Di ba? Nagtutulungan tayo. For example, mayroong kailangan ng tulong. Nandoon din po ang ating habag. Hallelujah. Palakpakan natin ang God is our strength na marami nang natulungan sa tulong ng Panginoon. Kaya pala maganda ang pagkakaisa. Dahil nakakatulong tayo, mayroong nangangailangan ng pera, hallelujah, emergency, ang mga anak ng Diyos nagtutulungan. Amen. Kaya salamat po talaga sa ating lahat, mga kapatid, na ginamit po tayo sa ating Panginoon na makatulong. Kasi para sa akin, mas maganda ako ang magtulong kaysa ako ang tulungan. Kaya sabi dito, Ecclesiastes chapter 4, verse 10, hallelujah, sapagkat kung sila'y nagbubuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa abad niya na nag-iisa pagkat siya'y nabuwal at wala iba na babangon sa kanya. 'Di ba? Mas maganda yung dalawa, tatlo, mga kapatid, dahil kung maluya ang isa, naay mo bangon. O, Bisaya to. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, two are better than one because they have a good reward for their labor. Hallelujah. Kaya pala, mga kapatid, maganda yung dalawa kayo. Hallelujah. Kaya nga, mahirap yung maging single daw kasi daw pag mahina daw isa, mahina yung spiritual niya, walang babangon. Kaya nga, dito din na salita, ginagamit din nila ito, mga kapatid, na kailangan talagang mag-asawa. Kasi kung yung asawa mo yung husband mo ay nanghina, mayroong na tinatawag, mga kapatid, wife na mag-encourage sa kanya. Kaya sabi nga nila, mas is better two than one, mga kapatid, dahil kung ang isa ay manghina, wala nang makapagpabangon sa kanya. Hallelujah. Kaya dito din sa spiritual nating pagsama-sama, maganda talaga na tayo po'y mag-attend sa gawain, makipagsalo tayo, hallelujah, makipagkwentuhan tayo, wag lang yung mga marites, wag lang paniraan, kundi ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Letter D, nagdudulot ng pagmamahal sa bawat isa. Hallelujah. Ang pagsama natin, nababasa na po natin yan, John 13 verse 35 to 34, mga kapatid. Hallelujah. And then, last but not the least, letter A, paglago sa spiritual na buhay sa pananampalataya na ikakaligtas sa atin. Amen. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Ito po ang last natin about sa fellowship.
hallelujah, na Second Peter, basahin po natin mga kapatid. Second Peter chapter 3 verse 18. Sabi dito mga kapatid, "Datapwat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa." Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Ito lang po ang ating napag-aralan ngayon. Nakakonsume na po tayo ng 50 minutes, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa ating pakikinig. Hallelujah. At marami po, alam kong marami kayong insight nung una ninyong narinig, no, nakisali kayo sa fellowshipping mga kapatid, na doon tayo nagsimula at hanggang ngayon nagpatuloy po tayo. Maraming salamat sa Diyos ang lahat ng papuri mga kapatid. Ang sabi sa ating key verse ngayon, hallelujah, na hallelujah, na huwag natin, amen, huwag nating ihinto ang ating pagsasama katulad nito mga kapatid. Dahil napakasarap po na tayo po'y nagkakaisa mga kapatid. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus, salamat sa Panginoon sa pagkakataon mga kapatid kong mahal. Amen, hallelujah. Dalaygo ng Diyos, hallelujah. Sa Kanya po lahat ng papuri mga kapatid. Hallelujah, kung meron man tayong mga prayer request, hallelujah, hindi ko na lang kayo babanggitin. Hallelujah, tayo po yung manalangin sa Diyos mga kapatid, dahil Diyos lang po ang nakakaalam sa atin, at pasalamatan din natin ang ating Panginoon dahil nakadalo pa po tayo sa kanyang gawain. Hallelujah. Sa oras nito tayo po ay itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Praise God. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil nagkaroon po tayo ng fellowship na katulad nito mga kapatid, na wala po tayong tinatawag na wala po tayong, hallelujah, wala po tayong magagawa kung wala po talaga siya mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, sa oras na ito, Lord. Nandito po kami, Panginoon, sa inyong gawain, O Lord God. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, sa pagsama-sama namin, Lord. Marami po kaming natutunan, Panginoon. Hallelujah. Ito po pala ang dahilan, nalalago po ang aming espiritual na pananampalataya. Lord, i-bless mo po pa kami, Panginoon, na hanggang sa inyong pagbabalik, Lord, na natili po kami sa turo mo, Panginoon. Hallelujah. Doon sa Acts chapter 2, verse 42, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming turuan, patuloy mo po kaming ibaba sa pinakamababa ng level, O Lord Jesus, na ikaw lamang po, Lord God, ang maitaas sa gawain ng God is our strength, O Lord God. Patuloy mong i-bless, hallelujah, ang aming mga leaders, Lord, kay brother mo, kay Sister Angel, kay Sister Bonsai, kay Sister Popcorn, Panginoon, kay Sister Cruz, kay Sister Bibi Love, Panginoon. Patuloy mo po i-bless ang mga kapatiran kong ito, Lord, na nandoon ang kanilang kalakasan, Lord God. Hallelujah. Nandoon yung kasayahan nila, Lord, na maglingkod sa iyo. I-bless mo rin po, Lord God, ang mga kapatiran namin dito, Sister, sa mga admins, Lord, Sister Josabit, hallelujah, Sister Bilab, hallelujah, Brother David, Brother, sa lahat pa, Panginoon. Hindi ko man sila maisa-isa, O Lord God. Patuloy po ako na lumalapit sa iyo, Lord God. Ng mga kapatiran kong ito, Lord God, hawakan mo po kami ng fellowship na ito, Lord. Patuloy po hanggang sa inyong pagbabalik. I-bless mo rin po ang buhay ni Pastor Milper, Panginoon. Saan man po siya ngayon, O Lord God, ingatan mo po siya. At nawa bukas, Lord, makapagbahagi siya ng inyong mga salita. Provision, protection, ang inyong ipagkaloob sa kanya, O Lord God. Hallelujah. Blessing upon blessing sa BR na ito, Lord God. Sa lahat ng mga kapatiran ko, naglaan ng oras, load, Panginoon, ikaw na po magbalik sa kanila ng siksik, liglig na pagpapala, O Lord God. Sa mga mayroong karamdaman, Lord God, hallelujah, by the authority of your words, O Lord God, and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, healing upon healing, O Lord God. Sabi mo sa inyong salita, Lord, by your stripe, O Lord God, we are all healed, Panginoon. Hallelujah. Pagalingin mo lahat ng nanghihina, Lord God. Bigyan mo sila ng Espiritu, Lord, na hindi matakot, magpatuloy, maglingkod sa iyo ng tapat, O Lord God. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Ngayon pa lamang, Lord, inangkin po namin ang kagalingan sa lahat ng mayroong sakit.
sakit sa espiritual, sakit sa pisikal, Panginoon, at ganun din po, Lord God, sa nangangailangan ng pinansyal, Panginoon, ikaw po ang mag-provide sa Pilipinas, lalo na, Lord, sa mga kapatiran kong nangangailangan ngayon ng kanilang mga pinansyal para sa kanilang pamilya, Lord God. I-provide mo po ito. Hallelujah. Dahil ikaw po ang the best, Lord God. Ikaw po ang provider o great provider naming nakilala, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa oras na ito, sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas, Diyos ni Sidra, Diyos ni Abednego, at Meshach, Panginoon. Kung paano mo niligtas, hallelujah, ang tatlong ito, Panginoon, ganun din po kami, Lord God, nanampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Silyuhan mo po ng iyong banal na espiritu ang iyong mga salita naming napakinggan sa oras na ito, na hindi po ito nakawin sa kaaway, Lord. In the name of Jesus, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, nakawin sa kaaway, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyo. Ang pinakamataas na papuri sa pangalan mo in Jesus' name. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be all the glory. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ibabalik ko po sa ating MC. God bless us all, mga kapatid.